Palang umaga po para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ah, sa ilang minuto lamang po ay ganap nating ihanda ang ating mga sarili upang sa gayon ay hindi mabaliwala ang bawat kataga o bawat mga titindig dito na ating mapapakinggan na hindi po natin ganap na maunawaan o maramdaman kung sa ating mga katawan ay hindi tayo panatag o aliwaswas. Kaya ilang minuto lamang po ay ganap nating ihanda, buksan natin ang ganap ang ating isip upang higit nating maramdaman kung paano nga po bang kumikilos ang Diyos sa Diyos sa buhay natin. Buhay po ba ang Diyos? Bilang panimula o bago ko po buksan ang tema, nais ko muna pong tawagin ang nagdiriwang ng kaarawan. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Elsa. Isang magpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Papurit pasalamat po sa Ama dahil sa pagdiriwang ng kaarawan ko po ngayon. Wala man po akong handa pero batid na po ang Ama ko ano po ang aking inaasam. Magsisikap po akong umano po sa Kanya bilang isang tagasunod po niya. Sa aking kaarawan po ngayon, talagang galak na galak po ang puso ko. Hindi po luha ng lungkot po ang aking nadarama, kundi galak. Amen po ba? Sa aking kaarawan po, kahit marami pong gampanin, pag po sa Ama ka sumusunod, para pong wala. Kasi ako po talaga pong di ko po nararamdaman ang sarili ko mula po nung nabatid ko po ang Ama sa buhay ko. Lahat ng kaganapan sa akin, sa Kanya ko na lang pinaalay. Lalo po ako nagtitibay, tumatatag sa mga pagsubok, mga naririnig sa kapwa. Ialay ko na lang po sa Ama. Dahil siya lang po ang nakakalam kung ano po ang aking pinagdaraanan ngayon. Galak na galak po ang puso ko. Dahil karagdagan na naman po ang aking edad, na sana lalo pa niya pa akong pagtibayin sa mahabang panahon para makalingkod po ako ng lubos na lubos sa Kanya. Sa aking kabiyak man, inaalay ko na lang po sa Ama. Dahil po kahapon, sumama po ako ng misyon. Talaga pong hindi sariling pagkatao ko ang aking pandama, kundi sa Ama. Nagsisikap po akong sumunod sa Kanya. Dahil napapanaginipan ko po kung paano siya kumalinga sa akin. Patnuba't gabay niya. Alam ko hindi siya nawawalay sa aking buhay. Kaya ang panalangin ko po sa araw-araw, nabigyan niya ako ng lakas, pag-asa, tatag, kung ano man ang aking pinagdadaanan ngayon. Siya na lang po ang nakakaalam.
Siya na po ang nakakabatid ang lahat-lahat. Kaya walang binabalik ko po sa Kanya ang pasasalamat na walang humpay. Kahit pagal na pagal ang aking katawan, pagka po siya ang inuna mo, talaga pong kay sarap. Sabihin man ng tao na ano ako, okay lang, basta po sa Ama po ako nananambitan. Sa buhay ko ngayon, sa mga anak ko, sa kabiyak ko, lahat-lahat na po. Kaya sa aking kaarawan ngayon, pupurit nagpapasalamat po ako sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu, sa mahal na Apo, na kinalugdan ng banal na Espiritu. Maraming pong salamat. Dahil lahat ng aking karamdaman, lahat na po, sa Kanya na lang po ako kumakapit. Sa Kanya po ako nananambitan sa ngayon. Kahit ang lumbay ko na dumarating at siya ang aking iniisip, para pong nagdaan lang po. Talaga, wala pong humpay pasasalamat sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu. Yun lamang po at maraming salamat. Maligayang kaarawan, kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Handa na po ba ang bawat isa? Muli isang mapayapat, mabiyayang umaga po para sa ating lahat. Bilang ako po ang nakatalagang facilitator sa araw na ito, nais ko pong bigyan ng tema ang bawat isa na titindig dito upang sa gayon ay may isang direksyon lamang po tayong sasabihin o ipapahayag sa dakong ito. At tayo mga tagapakinig, ganap nating buksan ang ating isip upang sa gayon ay ang bawat isa na titindig dito ay ganap nating mapakinggan o ganap nating maunawaan o makapulot man tayo ng inspirasyon para sa bawat isa. Bilang pasimula po ng tema ngayon ay nais ko pong buksan ang salitang pagbabalik loob. Kapag sinabi po natin na pagbabalik loob, ibig sabihin nyo, nagbalik na tayo. Tayo pong mga anak ng Diyos, sa buhay natin ay kung minsan ay nakakagawa tayo ng hindi marapat, mga bisyo o mga ano man na pagkakamali. Subalit na nagbalik loob na tayo sa ating Panginoon, unti-unti niya tayong binabago. Unti-unti tayong sumusunod sa Kanya o unti-unti nating nakikilala kung ano nga po ba ang kagustuhan ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya bilang pagninilay, nais ko pong bigyan ng pagninilay ang bawat isa na aking tatawagin, na udyok sa aking damdamin na sa buhay ng bawat isa, maraming naganap o maraming kaganapan sa buhay. Subalit nais ko pong bigyan ng ano po yung mga bagay na naganap o kadahilanan na nasabi mo na ikaw ay nagbalik loob na sa ating Panginoon. Maliwanag po ba? Uulitin ko po, anong mga dahilan o anong mga kaganapan sa buhay mo na naganap na nasabi mo na ikaw ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Yung mga kaganapan na akala mo tama, akala mo okay lang, subalit na nakilala mo ang Diyos, nasumpungan mo ang Kanyang mga salita, meron pa po pala tayo dapat baguhin. Ang pagbabalik loob na nakapaloob doon ay ang salitang baba. Hindi naman po ibig sabihin baba, kundi pagpapakababa. Sapagkat kapag nagbalik loob ka sa ating Panginoon, ganap na po nating isinuko ang ating sarili. Kapag bumalik po ba tayo sa ating Panginoon, liliko pa po ba tayo? Hindi na. Kaya patuloy lamang po tayong didiretso sa Kanyang kagustuhan. Sapagkat sa atin din pong mga magulang, kapag nagkamali po ang anak, kailangan magbalik ka ng kapatawaran sa ating magulang. Ganon din po ang ating Panginoon. Kapag naliko daw po tayo, o palikuliko, o paikot-ikot,
wala pong direksyon ng ating buhay. Subalit kapag tayo po ay nagbalik sa ating Panginoon, siguradong matatama po ang ating buhay. Amen po ba doon? Kaya bilang pasimula, nais ko pong tawagin ng isang lingkod ng Diyos, lalaki mang naturingan, subalit siya na po ang maghahayag. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na J.R. Cao. Muli papuri, pasasalamat sa iyo, aming dakilang Ama. Salamat po sa panawagan mo. Sa binahagi mong temang aming pagsasalo-saluhan, sa bawat araw na ipinagkakaloob mo, ibinabalik namin sa iyo ang papuri at parangal sa dakong ito na kung paano nga sa paghahari ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa, sa mabuting pagtuturo mo, Ama. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po muli sa ating Panginoon. Kadarating lang po namin na napakabuti po ng Panginoon sapagkat yung temang narinig ko, nandun ako sa labas, pagbabalik loob, na kung paano nga pinaliwanag ng ating facilitator, iba ka nung dating buhay, iba ka na rin ngayong nagbalik loob ka. Kagaya ko po, bilang papahayag ko sa inyo, yung dating buhay na ako ay nasa katauhan na malayo ako sa Ama bilang tumanggap ng kanyang Espiritu, talaga pong ibang-iba sapagkat ang pinagtutuunan mo pala ng pansin nun, yung mga pangsanlibutan, hanap buhay, pakikisalimuha sa tao ng hindi mo masasabi kung nasa kalooban ka ng Ama, pakikipagkaisa sa hindi marapat. Yun po, totoo pong nangyayari po sa aking buhay at batid ko po sa lahat na kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay ko, mga kapatid, hindi ko masasabing kilala ko na siya sapagkat nung dati kilala ko ang Panginoon sa salita. Ngunit hindi ko siya nadarama kung paano siya kumikilos. Ngunit sa dakong ito po pala, kapag ka narinig mo yung banal na salita niya, talagang masasabi mo, ang Diyos buhay dito sa dakong ito. Kaya yun nga ang masasabi ko na malayong malayo tayo sa Panginoon. Malayong malayo ako sa Panginoon nung ako ay hindi pa niya binabahaginan. Subalit nung pagbibigay niya ng banal na Espiritu, masasabi kong ibinalik niya ang aking sarili sa kalooban niya, pagbabalik loob. Sapagkat nung ko po naunawaan na kapag tinanggap natin yung turo ng Panginoon, mga kapatid, at buong puso nating isinabuhay, sinapuso, napakabuting tagapagturo ng banal na Espiritu. Yan lang po ang masasabi ko sapagkat yun po ang katotohanan na iaalis ka niya dun sa mga dati mong ginagawa na halimbawa sa aking buhay, ang dating gusto ko nun magkaroon ng makisalamuha sa kapwa, makipagpaimbabawan, maghanap buhay. Yun po ang katotohanan sapagkat nung dating buhay ko, hindi ko abot ang kalooban ng Diyos. Yun po ang katotohanan na hindi ko alam na higit pa sa mababa ang Panginoon, na masasabi ko na talagang kapag nakilala mo siya, bababa ka sa kapwa mo mataas sapagkat yun po ang kalooban ng Panginoon na ngayon na nararanasan ko po yung mga dati kong kasamahan na kung paano sila bilang tao at ako'y binago ng Panginoon sa kanyang Espiritu. Talaga pong napakahirap. Mahirap ipaunawa yung kalooban ng Diyos sa hindi binubuksan ng Panginoon sapagkat ang katotohanan po, mga kapatid, ako po ay binuksan lamang. Binuksan lamang ako ng Panginoon.
hindi po ako ang lumapit sa Panginoon, kundi siya mismo na mahirap unawain na binigyan niya ako ng pandama nung panahon na nagbibigay siya ng Espiritu na lagi kong sinasabi taong 2005 kung paano niya ibinahagi, ako lang po nakakabatid at saka siya, na kung paano niya itinaas yung aking kamay bilang pinadaman niya na ako na anak yung sumasa iyo. Doon po niya ako hinawakan at magpahanggang ngayon, magsasampung taon, maglalabing 1 taon na kami, 10 taon kami nung nakaraang buwan. Nagpupuri ako sa Ama sapagkat napakasarap po pala na talagang gabayan ka ng Espiritu, sapagkat ang katotohanan po sa bawat isa sa atin, kung hindi tayo gagabayan at papatnubayan ng banal na Espiritu, talagang mahirap unawain na laging sinasabi ng mahal na Apo Kunching na kapag hindi tayo binuksan ng Ama, hindi po natin mauunawaan yung mga pahayag ng banal na Espiritu. Kaya sa bawat isa po sa atin, pilitin natin at magpakababa tayo sa Panginoon na sa pagpapaunawa ng kanyang mga salita, sa pagbibigay ng salita sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, doon po tayo magkakaroon ng pagbabalik loob sa Panginoon, sapagkat mauunawaan natin na tayo pala ay sa tuwin na inaakay sa bawat araw ng Panginoon sa dakong ito upang makinig, magkaroon ng pakinabang sa bawat araw. Yan po ang nasa ng Ama. Kaya samantalahin po natin yung bawat araw na tayo tumutungo sa dakong ito na magkaroon tayo ng pakinabang upang sa bawat araw na tayo ay naglalayag o wala man tayo sa loob ng dambana, nandun siya sa ating isipan at sa ating puso, na kung meron tayong pagdaanan, siya ang tanging sandigan. Ang banal na Espiritu, ang turo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya po matama tayo makinig sa tuwina na sa tuwina nga sinasabi sa atin na tayo ay binabahaginan lamang. Wala tayong tanging karunungan kung hindi bahagi lamang ng Panginoon. Na sa tuwina kung tayo ay tatanggap, bibigyan tayo ng pagkakataon. Huwag po tayong mahiya. Sabi nga, huwag na tayong ikatakot yung binibigay na mensahe ng Panginoon sa atin, sapagkat yun po ang katotohanan. Kapag ipinangalandakan natin yung bawat bahagi ng Panginoon, meron siyang gagawin sa bawat isa sa atin na hindi natin namamalayan, na pagtatagumpayan natin yung mga bagay na pagsubok o anumang bagay na biyayang ibinibigay niya. Ito po ang lagi kong pinasasalamatan sa Panginoon, yung biyaya ng kalakasan, sapagkat yun po sa tuwina binibigay niya sa akin, sapagkat sabi nga kahapon ng banal na Espiritu, nung nagmensahe kahapon dito sa may Kalantipe, na sinabi niya na talagang ang tao, tayong tao, kung hindi niya tayo paghaharian, lagi tayong wala sa presensya ng Panginoon. Yun po ang katotohanan na talagang dinama ko na nasa tuwina, lagi natin kailangan ng Diyos, ang banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya magpurit magpasalamat tayo sa Panginoon sa bawat mensahe na ipinagkakaloob niya sa atin sa bawat araw sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, kapatid. Kahanga-hanga ang kalalakihan na patuloy na nagbabalik loob sa ating Panginoon, sapagkat laksa ang bilang ng tao, subalit hindi lahat ng mga kalalakihan ay patuloy na magbabalik loob o patuloy nakikilala o tatalima susunod sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Bilang pangalawa pong aking tatawagin, hindi ko po siya kilala sa pangalan, subalit batid ko po na sa araw na oras na ito ay ganap na itinawagan siya ng ating Panginoon, at batid ko po na ibinalik niya ang kanyang pagpupuri o pagpapasalamat sa ating Panginoon, kaya akin po siyang lalapitan.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Sa tema pong ipinagkaloob ngayong umaga, sobrang natouch yung buong pagkatao ko dahil it's been a month na muli kinaya ko na bumalik dito dahil July 4 po ngayon at June 4 nung lumisan yung aking anak. Kung kilala niyo po siya, si Rosel, na laging kasama ni Tito Lando na naglilid ng joyful songs natin dito sa harap ng altar. Na sa lahat ng samahan ng pananampalataya sa San Miguel, maging dito po sa ating banal na lugar, naniniwala po kaming itinangi ng mga alagad ng mga nananampalatayang katulad namin na siya ay isang anghel ng Diyos. At hindi ko po talaga alam kung paano haharapin araw-araw bilang ina. Kaya lang, kinakailangan natin na magbalik loob sa Diyos sa tuwina, sapagkat kung wala yung paggabay at pagmamahal ng Diyos sa atin, baka sabi ko nga, mas pipiliin kong sumama sa kaisa-isa kong anak na babae. Pero bilang ina ng 2 pang lalaki, kailangan kong magpatuloy at lubusang manampalataya. At kung babalikan ko po yung sobrang challenge na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, magpapasalamat pa rin po ako dahil mas nararamdaman ko na kailangan ko pa rin talagang laliman pa ang pag-asa at manampalataya na siya ay tunay na buhay at kahit kailan ay hindi po tayo pababayaan. Maraming bagay yung mawawala sa atin, pero mas marami pa rin siyang ibabalik sa atin. Nararamdaman po marahil ng mga ina yung damdamin ko bilang ina ngayon kung gaano kabigat, kasakit. Sa totoo lang po, sa tuwing may mga taong kumukumusta sa akin, nangingiti na lang ako dahil iniisip ko na laging kapiling ng Ama sa Langit ang aking anak. 12 years ko lang siyang nakasama, pero wala po ako talagang makita sa kanya na masamang ugali. Totoo po yun. Kung hindi yung mga pagkakamali lamang bilang isang bata, yung mga tantrums na kapag hindi siya komportable dahil may nararamdaman siya, medyo irritable siya. Pero kung babalikan ko po ang mga panahon nung hindi namin pa nalalaman na siya ay may sakit, talagang araw-araw ko po na sa kanya at sa kanya ako natutong magdasal bago matulog. Hindi ko po alam pero nakita ko sa anak ko yun. Noong pong 1 week ko pa lang siyang ipinapanganak, hindi din namin alam kung ano ang sakit niya, kaagad na nilaw po siya. Nung dali namin siya sa ospital, ang sabi lang po ng mga dalubhasa sa medisina, may infection lang siya sa dugo. After 6 years po, kinder na siya noon. First time na na-ICU po yung bata. At hindi rin na-detect ng mga doktor sa National Children's Hospital kung ano yung sakit niya, bakit siya naninilaw. Sabi lang po nila noon, infection na naman sa dugo. Sabi ko, anong klaseng infection? Sabi nila, pag yan naging hindi maganda ang resulta at nadugtungan pa o nagpatuloy pa, baka masasabi nating a kind of blood cancer. Sabi ko, ang daming namang uri ng blood cancer kung tutuusin eh. Pero hindi nila na-detect talaga nung una. 6 years old po siya noon. Tapos after 2 years na naman, kung dati nanilaw siya, nung panahon naman na yon, lumulobo na yung tiyan niya. I mean, lumalaki po talaga unti-unti, kasabay ng pagkamanas ng kaniyang talukap sa mata, pisngi,
pababa po ng pababa, hanggang yung mga binti niya, hanggang yung mga paa niya. Tapos naninilaw na lang po yung mga labi niya, pati mga kuko. At noon po kami nagdesisyon na dalin sa mga espesyalista. Kasi sabi po ng pediatrician namin sa San Miguel, mas mabuti pa na dalin ninyo sa NKTI kasi mukhang hindi na yan masasabing kung anong uri lang ng sakit na basta-basta. Nakipag-usap po kami sa pathologist, cytologist, at sa araw-araw na pag-i-stay niya sa NKTI, 7 hanggang 8 beses siyang kinukuhanan ng dugo. Imaginein po ninyo yung bata na 7 beses kinukuhanan sa ganire, tapos sasaksakan sa kabila, sasalinan, kung minsan ang nawawala yung puti, kung minsan naman yung pula. So, 27 days po kaming straight na nagtira halos sa NKTI. At pagkatapos nun, 3 beses pa kaming nagpabalik-balik. Dahil advice ng mga doktor, kailangan niya ng weekly na chemotherapy. So, sinunod lang po namin lahat. Pagkatapos, nagpa-biopsy po kami at ang sabi sa biopsy, kailangan po naming umattend sa isang seminar para sa mga magulang para maintindihan namin kung paano aalagaan ang sakit niya. At doon nga po nila nasigurado na ang sakit niya ay lupus nephritis. At sa pag-search din po namin kung ano yung lupus na yan, 4 na klase pala yan. Hindi ko po matandaan ng term bukod doon sa lupus dermatitis, lupus nephritis, SLC, parang ganyan. At yung napunta sa bata ay halos kamukha nung ikinamatay ni Marcos. So, tinamaan po muna siya kasi sa bato. At sa bato na-detect through biopsy. Doon nila na, nagpa-second opinion pa ako kasi hindi ako makapaniwala. Hindi naman kami may perang tao, karaniwan lang din po kaming mamayan. Sabi ko, bakit yung sakit na ganun, sa anak ko pa tumama? 9 years old pa lang po siya, 8 to 9 years old siya yata nung unang ma-biopsy ng ganun. Pagkatapos po, ang sabi ng mga doktor, alam mo ba na ang lupus nephritis ay walang kagalingan at wala pang nadidetect o na papatunayan o nadidiscover na gamot kung ano yung pwedeng magpagaling dyan. Nakokontrol lang siya kung saan magiging active yung infeksyon niya sa dugo. Kung sa puso, edi lilipat po tayo sa heart center. Kung sa baga, lipat po kayo ng lung center. Ngayon, ang tinatamaan po sa bata, nagka-spot siya sa kanan na bato, dito po kayo sa national kidney. Hanggang sa nagkaroon siya ng temporary blindness, nabingi din po siya. At sa pagpapatira pa ako doon sa chapel ng NKTI, sabi ko, bakit nagkasunod-sunod lahat ng sinabi ng doktor? Nakiusap kami, wag na kaming ilipat kung saan-saang doktor. Kung hindi, kumuha na lang ng mga doktor kung sa lung center pa manggagaling, okay lang. At lahat ng bagay ginawa namin, lahat ng kaparaanan. Nung mailabas po namin siya sa ospital, isang anghel po at isa sa aking mga estudyante sa college ang nag-share po ng isang bagay na nagpakilabot po talaga sa akin. Sabi niya, Ma'am, naniniwala po ba kayo na buhay ang Diyos? Kasi po 2 months kayong nakalib. Alam po namin may sakit yung anak ninyo. Wala pong imposible sa Ama. Sabi ko, alam kong may Diyos, naniniwala akong buhay ang Diyos. Punta po tayo sa paligi. Saan ba kako yun? Sa Saturday, sasamahan ko po kayo. Siya po si Riza Yu at sobrang pasasalamat ko po sa kanya. Kasi nung in-approach niya ako noon, bumabalik-balik tuwing 2, 3 araw yung pagmamanas ng bata. Hindi na ako natigil hanggang sa naglalagas na nga yung buhok niya, pakimotherapy, sige. Pagkatapos po, nung akayin niya kami dito, sabi niya, Ma'am, ano pong pakiramdam niyo? Dito lang po yun sa simpleng lugar. Sabi ko, sa unang pagpasok ko pa lamang sa dambana ito, alam po ng Diyos, pakiramdam ko talaga nakalutang ang aking mga paa. At mga ilang araw pa,
nawala po yung pamamanas ng bata at gumaling po siya talaga. Na tubig lamang ang pinaiinom ni Apo. Tandang-tanda ko pang nagpakuha ng tubig si Apo doon, nakaindinis sa harap, sumama sa kanya sa pagdarasal ng Ama namin. At pagkatapos, marami sa mga alagad ang talagang tinamayan kami at pinagdasal na sana'y gumaling siya. At tapos puso po talaga ako nagpapasalamat sa inyo dahil 4 years po siyang walang anumang karamdaman na naramdaman na kung ang paniniwalaan po natin ay yung kaalaman ng mga doktor, dapat weekly, monthly, binabalik ko siya sa NKTI. At sa 4 na taon po na yun, inangad ko po na kahit papano'y matulungan ko yung pamilya ko na gumastos sa mga nagastos namin sa ospital at umalis nga po ako ng bansa natin sa maikling panahon lang naman. At marahil sa pagkakamali ko po na iyon, hindi ko po alam dahil minithi ko na maibalik kahit papano makapagbayad kami ng mga na-loan namin. Kasi kung babanggitin ko pa kung magkano, talaga pong sa mga may pera lamang kung tutuusin. Sa awa po ng Diyos at sa pananalig namin sa Kanya na kahit nasa ibang bansa ako dahil may internet naman tayo, talagang lagi ko pong sinusubaybayan din yung mga comments, yung mga pangyayari dito sa banal na lugar natin. At yun nga po, noon lang summer, umuwi po ako dito dahil sabi po ng anak ko, Mami, 4 yung awards ko sa school. And 3rd honors po ako ngayon. Lahat po kinaya ko para sa'yo. Sa 4 major awards na yun, ako siya lang ang nagre-review. Nalaman ko na lang din po doon sa mga lolo at lola po niya, sa mga kamag-anakan namin na alam mo ba yung anak mo yan. Araw-araw, pinaglilingkuran, tumayo siyang parang ina talaga sa tahanan. Siya yung natuto siyang mag-urong. Natuto siyang magprito. 12 years old po ha. Natuto siyang araw-araw natatanong ng mother-in-law ko na nagwawalis ng buong paligid namin bago siya pumasok sa eskwelahan. Kasi katwiran daw po niya, yun ang kanyang pinaka-exercise. Yung ding bunso po namin, ilang araw din siyang natulala magmula nung nawala yung ate niya kasi naaalala niyang everyday ng pagpasok nila mula sa brief, short, maong, pantalon, uniform, panyo, sapatos, medyas, inilalatag ng anak ko na yun sa kama niya. Maging yun din po kuya yung pinakapanganay. Tatatlo lang po sila, nasa gitna siya lang anak kong babae nga. So, sa mga kwento nila, hindi din nila narinig na yung bata ay nagreklamo na kasi naman wala si mami, iniwan kami o kung paano. Kasi naman ganyan o ganun. At ang nakakatuwa po sa lahat, sinasabi niya doon sa dalawa niyang kapatid niya na, huwag kayo mag-aaway, nandito lang ako, mahal na mahal ko kayo, peace tayo lagi, parang awa niyo na, walang away, wala kasi si mami, saka si daddy, pray muna tayo bago kumain, bago matulog, ganyan. At nung pong mahal na araw, nagbalik po muli kaming mag-ina dito. Dapat aalis na uli ako. Ang sabi niya sa akin, Mami, nakikiusap ako, huwag ka nang umalis. Umiyak po siya ng umiyak. Bakit? Sabi ko, kasi nahihirapan akong wala ka. Kinakaya ko lang dahil alam ko kung ano yung mga gusto mo. At saka, yun, di ako madalas nakakapunta. Sabi niya, kila Apo, namimiss ko ka magpunta lagi yun. Vice President po siya ng school nila, buong campus. So kahit Sabado, tinatsaga po niyang magpunta na lang sa school. At ang huling punta nga po namin dito nung mahal na araw. Kaya lang, nakakalungkot lang po kasing isipin na minsan pala talaga, dahil nagkukulang tayo bilang tao, susubukan kang muli kung talagang dapat kang kumapit at magbalik loob sa Diyos ng tuluyan. Ayun po, naging active uli yung sakit niya. Pero sabi niya, doon ako gagaling kila Apo, ayoko ikaw magpa-check up.
tara ka ako saglit lang. Punta tayo sa NKTI. Kukonfine nyo na naman ako dun. Malalala lang yung sakit ko dun. Ayaw niya talaga. So sabi niya, basta dun ako kay Apo, gagaling ako dun. Hanggang sa nakikita nyo nga pong paunti-unti lumalaki yung tiyan niya, sumasayaw dito. Dahil nakasiksik po talaga sa isip ng bata yung unang paggaling niya sa lugar na ito. At yung warm acceptance ng mga alagad na sa ting makikita siya, lalo na kay Kuya Lando. Di mo alam kung gaano kanya binanggit nung huli siyang magpaalam. Ayoko naman din po kasing magbahagi sa iba ng yung one-on-one kasi hindi ko pa rin kayang magsalita talaga. Kagaya po si Ate Ana Yu, binilin po niya sa akin na wag akong dadaing kay Ate Ana dahil si Ate Ana ang nag-aalaga sa kanya. Sa baliwag sa bahay nila umuwi kapag gusto niyang makipag-vigil dito ng Friday. Sinusundo na lang po namin sa bahay nila pagka Sunday. Kasi sabi niya, alam kong mag-aalala yun. Saka si Tito Lando, sabihin mo, okay lang ako. Kasi lagi nila parang nagwo-worry sila pag nasa dambana ako. Sabi niya nala, okay lang naman, kayang-kaya ko. Hanggang sa yun nga po, sabi ko, niloko ko na lang siya. Hindi kita ipapakonfine sa NKTI. Check upin ka lang uli, stethoscope lang gagawin sa'yo. O sige, pumayag po siya. Pagkatapos po, yun nga, sa loob ng linggo na yun, nagdire-diretso. Hindi ko naman akalain na kakalat yung infeksyon niya hanggang sa puso. Na magpunta po kami sa NKTI, sabi po ng mga espesyalista, kailangan niyang i-dialysis na kasi kidney failure na siya. Sabi ko, kung i-dialysis po ninyo, pwede ba akong makakuha ng at least 50-50 chance para tanguan ko yung may ano ninyo? Ang sabi po ng mga doktor, hindi po namin kayo masasagot. Depende po yan sa magiging response o kalagayan ng kondisyon ng katawan ng bata. Yung po kakong x-ray, yung iniskan sa kanya, kumusta, anong nangyayari? Mami, nasa baga na rin po kasi tinubig na yung baga niya. Puso po kako ng anak ko, kumusta? Sabi po nila, yun nga po Kung idadialysis po natin ngayon, kaya nga po hindi namin kayo mabigyan ng assurance na okay ang bata kasi kalat na yung infeksyon. Kung kayo po yung nasa kalagayan at titignan ninyo at babasahin yung medical result examination at gano'n ang response sa inyo, hindi ba't mas itataas ninyo sa Diyos ang sitwasyon ng bata? Dahil ni 50-50, hindi ka mabigyan ng assurance, kanino ka lalapit, kanino ka magbabalik loob, kanino ka kukuha ng lakas ng loob. Sabi ko, anak, kailangan maintindihan mo rin yung sitwasyon mo at pinaliwanag namin sa kanya. At naniniwala po ko na yung bata na yung sobrang matured. Sabi niya, Mami, huwag ka nang mag-aksaya ng pera. Okay lang ako, kakayanin ko lahat to para ikasa inyo. Kasi kung lahat na naman gagastos kayo, matatapos din naman lahat Sabi niya gano'n. Hayaan mo na, punta na lang tayo kay Apo. Punta na lang tayo sa dambana. Doon magiging okay ako kahit sabi niya nahihirapan yung katawan ko. Hirap na akong huminga. So sabi ko, sigurado ka ba anak? Gusto mo ka ako doon? Oo, sabi niya, doon lang ako nakakaginhawa. Doon lang ay ako masaya. So hanggang sa pinagtanong po namin dito kung saan kami pwedeng mag-stay. Dahil ang gusto niya dito na lang lagi, kahit nahihirapan siya. Nag-decide naman po yung husband ko na ibiyahe-biyahe na lang siya. Kasi darating naman yung tito niya na pwedeng mag-guide sa amin. Kung mga may sasakyan sila. Sabi ko, sige, araw-araw. Pagka sinabi naming tara na, oras na, pupunta na tayo kay Apo, alam niyo po bang yung hirap ng katawan niya na yun na namumutla na? Talaga lumalakas po siya. Naglalakad po dito at nasaksihan naman din ng lahat kung gaano niya ginustong lumaban. Kung gaano niya gustong kumuha ng lakas ng loob dahil naniniwala siyang dito siya talaga. Para bang masasabi ko na
kakaiba talaga yung natagpuan niya sa lugar na ito. At kahit siguro tanungin yung bata, ang sabi nga niya, doon ko nga gustong magtira na habang buhay. Kasi doon ko nararamdaman kasi Jesus. Sabi ko, sige, punta tayo. At nung a week ago, bago po siya pumanaw, pwede bang magdasal tayo ni Mami, saka ni Daddy, pauwiin mo siya ngayon, sabi niya. June 3 po yun. Pinauwi ko naman yung Daddy niya. Sabi niya, magdasal tayong 3. Meron po kasi kaming kamukha nung imahe ng ating Divine Mercy sa aming bahay. Sabi niya, iharap daw namin sa kanya. Nagdasal po siya ng dinadasal natin dito sa Rosary. Sinabayan namin siya. Pagkatapos sabi niya, ilipat niyo ako sa kwarto ni Mami sa kwarto niyo ni Daddy. Lilipat po nga namin doon. At ang sabi po niya, mahal na mahal ko po kayo ni Daddy, si Kuya, saka si Iggy. Wala na pong masakit sa akin. Okay na po ako. Tapos na po lahat. Pagkatapos po, ilang paghinga lang, nakita ko na maginhawa na lang siyang natulog. At sinabi ko sa kanya na magpahinga ka na, anak. Kasi sobra na rin yung pagtitiis niya at pakikipaglaban talaga. At yumakap po siya sa daddy din niya. Sa nakita ko na yun, akala ko nga hindi na humihinga pero yumakap pa rin sa daddy niya. Sabi ng daddy niya, Daddy, mahal na mahal po kita, kayo na po bahala. Ayun, sabi po ng daddy niya, anak, magpahinga ka na rin. Kaya iisa yung blood chemistry na naramdaman naming mag-asawa that time. Yung ibigay na siya talaga dahil naniniwala kami na may gampanin pa siyang kakaiba. At naniniwala po kami na niloob ng Diyos sa kabila ng mga subaybay at pagpapagaling sa Kanya ng mahal na apo. Mas kinakailangan na niyang mamahinga. Kasi inisip ko kung pagbibigyan kami ng Ama sa kagustuhan namin, lalo nung nag-pray over po tayo dito noon, na mabuhay pa siyang muli. Kami yung magiginawahan dahil makikita naming buhay yung bata. Pero paano yung kalagayan na nararamdaman ng paghihirap ng katawan at isip niya na hindi na nga niya kaya, pipilitin mo pa. Parang magiging mas unfair. Kaya po sa bagay na nangyari sa buhay namin niyan, isang bagay po talaga yung malinaw na aking natutunan. At nais ko pong ibahagi sa inyo na anuman po ang mangyari, pilitin na nating magpakabuti. Kung gusto ninyong makasama ang inyong mga mabubuti na nakapiling na niya sa langit. Kaya nga po sabi nung dati niya, kung masama pa rin ang gagawin nating mga iniwan dito ng mabubuting tao, paano natin sila makikita sa itaas? At sa mga magulang po, bawat oras, pahalagahan po natin ang bawat anak natin dahil hindi natin talaga alam, dahil sila ay pahiram lang. Hindi natin alam kahit kung kailan na lang natin sila makakasama o nila tayo makakasama. Mahalaga po yung pagpaparamdam ng pagkalinga at pagmamahal sa isa't isa. Marami pong salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang lahat po ba ay nabuksan? Buhay po ba ang Diyos? Kung ganap lamang po nakinig ang bawat isa, bagamat may kahabaan, subalit ang mga pumapaloob po ron ay kahanga-hangang pananalig at pananampalataya sa dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba doon? Magpasalamat po tayo na ganito lamang ang binigay ng Diyos na karampot na karamdaman man, problema man, subalit ang lahat na iyon ay patuloy lamang po na magbalik loob sa ating Panginoon upang sa bawat araw ay kalakip noon ay kaginhawahan. Amen po ba doon? Bilang susunod kong aking tatawagin upang aliwin tayo, ang ilan po ay naiinip o ganap na inaantok
Subalit ganap na hinihiling ko sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng awitin ay ganap higit pa nating buksan ng ating pangunawa. Kaya tinatawagan ko po ang aking kapatid na Mirna Andrada. Purihin at nakilain ka, Ama, sa bawat araw ng aming buhay. Ang mga biyayang handog mo ay kay inam at tuwirang kapakipakinabang. Magbalik loob nga lamang sa iyo ng may katapatan, kakamti ng pulos na kagalakan. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito, marapatin mo pong manamnam ng bawat isa sa amin ang mga makabuluhang bagay na ipinagkakaloob mo sa bawat tumitindig sa harapan ay nagsisilbing inspirasyon ng bawat nang lulupaypay. Kaya pumuli, Ama, samo sa tuwina sa iyo ay maghari ang kalooban mo. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi ko, anak, tiimbagang man ang iyong pagbabahagi, sadyang niloob ng Ama na tawagin ka ng anak na malu. Sapagkat kung bilang tao, hindi bukas, malayo ang damdamin kay Kristo, malulumbay sa pakikinig. Subalit, kung paano nga sa kagandahan ng temang ipinagkaloob ng Panginoon, pagbabalik loob, mapalad, napakapalad ng ating kapatid na Yumao, anghel na anghel, at sa iyong pagsisiwalat, anak, ay isang inspirasyon para sa lahat at inadapt ko sa sarili ko. Sa gulang kong ito'y ano pa ba ang dapat kong ikalumbay? Amen ba? Amen po ba? Samantalang, ang ating kapatid na Yumao, ilang taon siya, anak? 12. Na kung saan sa pagbabalik loob ng mga magulang ay napundasyon ng mainam na pagtanggap. Amen? Pinundasyon ng Panginoon sa kanyang katauhan yung sa kanyang pagbabalik loob ay kailangan talaga na huwag na tayong mawalay sa Panginoon. Kay sarap pakinggan. Habang pinakikinggan ko, hindi ko rin alam kung anong aawitin ko. Parang yung isip ko, natuon doon sa pakikinig. Na sabi nga doon sa awitin, na pinamagatang maging sino ka man, na nirevive ng banal na espiritu, dinatal sa katauhan ni Mami Betchico, dito ay nakasaad yung linyang kaya't kapag ikaw ay bumalik na sa Kanya, sa ating Panginoon, huwag nang mawalay pa. At huwag maging hadlang ang mga pagsubok. Narinig ko yan sa ating facilitator. Kung tayo daw po ay may karamdaman, may pagsubok, may kalumbayan, nagbalik loob na tayo sa ating Panginoon, nang dahil dun sa mga pagsubok na yun, ang lupaypay na naman tayo. Paano natin nga bang masasabing tayo ay nasa paghahari ng Diyos at nasa ating puso ang Kristo? Napakaganda nitong temang ito, sapagkat ang pagbabalik loob ay isang kaparaanan na ibinigay ng Diyos para sa atin, para sa akin, na mabigyan nating pagkakataon ng ating mga sarili na kung tayo'y makasalanan sa unang buhay, ngayon, tayo po ay nakikipamaya, nakikipamuhay, nakikipanahan sa mundo, dito sa mundong ibabaw. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos kapatid loob. Subalit, halimbawa po ako sa sarili ko, sa unang buhay, batid po ninyo, marami pong nakarinig, ano po?
Marami po bang nakarinig ng mga pagbabahagi ko sa unang buhay? Kung paano, parang tupang ligaw. Kung paano, hindi ko alam kung alin ako sa mga tupa na yon, nung mga panahon na yon. Pagkatapos, sabi nga nung kapatid ko, hindi siya lumapit sa Diyos. Kung hindi ang Diyos ang nagbatat nagtiyagang hanapin siya. Kung kaya't siya'y nakapagbalik loob. Gayon din po ako. Kasi po sa unang buhay, ang pananaw ko sa buhay, kahit mahirap lang ang aking pamilyang pinagmulan, dahil ako naman po ay pinahintulutan din ng Panginoon na makapaghanap buhay. Ang buong akala ko po, kung ako'y may karamdaman, basta ako'y may pera, mapapagaling ako ng pera ko. Basta ako'y pumasok sa pribadong ospital na kaya kong bayaran, mapapagaling ako ng mga doktor. Ganun po ang aking pananaw. Hindi po literal na ligaw bilang isang anak ng ama. Maraming uri po kasi ang pagkaligaw eh. Amen po ba? Yung ligaw po, ligaw na pagkakakilala sa kalooban ng Diyos. Tupang ligaw. Ganun po ako. Kaya po, salamat sa Diyos. Hindi ko na po magunita kung anong taon. Ngayon po, sa September 26, ako po ay 58 years old na. 2 taon na lamang po at senior. Yun po ay napakalaking pasasalamat at pagpupuri sa Diyos na hanggang ngayon ay buhay ka pa. Amen po ba? Nakatindig, may lakas. Bagamat bilang katawang lupa nga po tayo, paumanhin po sa pagtugot ng aking pagsasalita, pagbibigay galang po sa labi ng ating kapatid na nagdaraan. Purihin ang Ama. Niloob po ng Panginoon na dumaan ang labi ng ating kapatid na yumao, na kung saan ay ito po yatang kapatid natin na ito ang may kahilahilakbot na kaganapan sa kanyang pagpanaw. Amen po ba? Siya nga po ba yon? Ngayon, pagpaumanhin po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, kung mapahaba po ang aking pagbabahagi. Hindi po ginugusto ng isip ko, subalit sa puso ko'y iniuudyok ito. Hambing po sa sinambit ng kapatid, gaya po nun, binawi na ang buhay. Hindi natin alam kung nakapagbalik loob ba sa ating Panginoon. Hindi natin alam sa ating mga sarili kung sa kabilang buhay makakapiling ba natin ang ating Panginoon. Yan ang mga tanong ko sa aking sarili. Kaya napakabuti ng Diyos sapagkat ngayon sa aking damdamin, damang-dama ko ang pagbabalik loob sa ating Panginoon. Sa kaparaanang ako'y nagbalik loob na sa Kanya. Pinakamimithi ko na sa aking buhay na wag na akong mawalay sa ating Diyos na buhay, na nagpahiram sa akin ng buhay. At pinagsusumikapan, pinagsusumakitan kong wag nang muling makagawa ng mga pagkakasala na makapagliligaw pa patuloy sa aking kaluluwa. Sapagkat
naramdaman ko na nga po na sa pagbabalik loob ko'y tinanggap ako ng Panginoon. Pilit niya akong iniaahon. Pilit niya akong itinitindig sa marapat. Kaya po, habang nabubuhay, sabi nga sa pagbabahagi, samantalahin na magmahalan, patuloy damhin sa puso ang pagbabalik loob sa ating Panginoon ay gawing maging makabuluhan. Buti po ng Diyos sapagkat kapag nagbalik loob ka na sa Kanya, sa isang iglap, ipadarama po sa inyo kung kayo'y nagkakasala. Nararamdaman po ba niyo yon? Amen? Ako po, damandama ko po. Kaya, sabi ko nga, kung sa unang buhay, hindi ko naramdaman ng Diyos, hindi ako nagbalik loob. Sa mga pinagdaraanan bilang tao ay hindi ka po makakapagtibay. Isang pagpapakatotoo. Hindi ka po makakalaban. Hindi po. Ang lahat ng pagtitibay na kinakamta natin ay nang dahil sa buhay na Diyos. Kaya nga po sa awitin, kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Amen? Ligaw na ligaw at hindi mo alam kung anong patutunguhan mo. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, nawa po sa karampot kong ibinahagi ay nakapulot din po kayo. Sabi ko nga po, kanya-kanyang kaloob ang Panginoon. May pinagkalooban ng maliwanag at mainam na pagpapalawig ng mga sistemang binibigay ng Diyos upang ganap nating maunawaan. Siguro niloob ng Diyos na ibahagi ko sapagkat isa rin akong anak ng Diyos na nagbalik loob at patuloy nagsusumakit na sa aking buhay ay mapanahan ko ang pagbabalik loob ko sa Kanya. Ayaw ko nang mawalay sa Panginoon. Kaya po, nais kong awitan kayo at ang ating Panginoon. Kumbaga man at napahaba, nagbahagi na'y aawit pa. Alam ko po na kalooban ng Ama. Tupang ligaw po, mahal na kapatid. Dito po sa awiting ito, dito po sa bandang hulihan, kung si Kristo daw po ay wala pa sa ating buhay, hambing na hambing po tayo sa ligaw na tupa. Hindi makapagbalik loob sa tuwin ay naliligaw. Malapit na namang tumubo ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo, di mo na mamalaya. Sa bawat sandali, darating at papanaw ang buhay mo. Tila parang kulang, kaya ba na lahat ng kalayawan? Wala pala ito kabuluhan. Kung si Kristo ay
wala pa sa iyong buhay. Para kang isang tubang likha. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likha. Para kang isang tubang likha. Para kang isang tubang likha. Maraming salamat po. Yun po ang katotohanan. Kung pagninilayan po, tatanong bakit naangkop sa tema, yun po ang napagtuunan ng aking damdamin. Kung si Kristo ay wala pa nga po sa ating buhay, hambing na hambing po tayo sa tupang ligaw. Kaya po, purihin ng Diyos, pininpin tayo sa dakong banal na ito upang sa dakong ito ay patuloy nating mapanahan ang ating pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral na pumupukaw sa ating mga diwa, isip at damdamin. Maraming salamat po at muli ay mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Nanay Myrna. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi, nawa mga minamahal na kapatid. Ganap na bukas ang ating mga isip upang sa bawat araw magsumamo at lumapit, patuloy tayong magbalik loob sa ating Panginoon upang ang lahat ay siya ang bahala at siya ang manguna sa ating buhay. Kaya magsitayo po tayong lahat, awitin ng